Kinben Book 6, Chapter 150. Mukhang binibigyan ng Cagayan de Oro City ang Calapan City ng problema nang paglaruin na ni Coach Vlad ang kanyang anak na para sa kanya ay matigas ang ulo. Magkaganoon man, alam pa rin ng ama ni Jester na mahusay na basketballista ito. Sa pagpasok nga nito ay agad na binawi nito ang momentum mula sa Calapan City at ngayon nga ay naging 99-80 na nga ang score at habang lumiliit ang oras ng huling quarter ay lumiliit din ang chance ng Calapan City na mag-comeback. Si Mendez nga ay napatingin na lang kay Zulueta at napailing siya dahil hindi pala niya dapat pang gawin ang high release shot na kanyang ginagawa sa ibang mga kalaban. Kalmado na nga lang siyang naglakad at napatingin sa oras. Napahinga nga siya ng malalim nang maging 19 ang lamang ng Rangers. Malaki pa ang 7 minuto, sabi nga ni Mendez na marahang napakuyom. Paano pa kaya kapag Makati na ang nakalaban namin? Sila rin ang sunod na makakalaban namin. Sabi na nga lang din ni Mendez sa kanyang sarili. Sa paglampas nga niya sa kambal na Lastimosa na pabalik naman sa side nila, ay wala na siyang ibang naiisip kundi ang umiskor sa kahit anong paraan ang kanilang team. Sa pagkuha nga ni Marquez sa bola para ipasa sa kanya, ay agad na siyang naglakad papunta sa kanilang side. Isa-isa nga niyang pinagmasdan ng mga kalaban at kahit pawisan na ang mga ito ay mararamdaman pa rin niya na hindi papagod ang mga ito. Sa pagdating nga niya sa harapan ni Kyle ay agad na nga siyang umatras at sa pagkaliwa niya ay dito na nga ito bumangga sa nagbigay ng screen na si Ibanez. Dito na nga agad na tumakbo si Carlo at sina Kyrie nga at Kyle ay si Mendez ang nilapitan. Isang double team defense ito at mabilis namang kumilos sa mga mata ni Mendez at nang makita niya si Carlo na bumalik ay dito na nga niya pinababa ang kanyang dribbling. Sa paglayo niya sa dalawang Lastimosa ay agad niyang ibinato ang bola pataas papunta kay Ibanez. Sa pagbagsak naman ng pasa niyang iyon ay napaseryoso na lang ang team ng Calapan nang sumulpot si Zulueta. Labas pa nga ang dila nito na in-intercept ang pasa ni Mendez at sa pagdakot nito sa bola sa ere at sa paglapag ay agad siyang umatras nang lumitaw si Dre Sanchez. Nakamuntikan pa siyang maistilan. Sentro ba talaga ito? Ang bilis ng response. Sabi nga ni Sanchez sa sarili at si Coach Isaiah nga ay napasigaw dahil si Mendez ay nag-iisa laban sa dalawang Lastimosa na tumakbo na kaagad papunta sa side ng CDO. Dito naman mabilis na gumalaw ang mga kamay ni Zulueta at nang ibato niya ang bola ay umalingaw-ngaw na lang ang pagsupalpal dito ni Magbuo na nagdidilim ang paningin. Ang bola nga ay agad na hinabol ni Ibanez at sa pagsalo ng kanyang mga kamay ay dito na nga napatakbo si Quirino rito. Titira na nga sana si Carlo pero nakita niya ang pagtaas ng kamay ni Marlon at pagtakbo papunta sa basket. Ipinasa nga niya rito ang bola at sa pagdating niya sa may basket ay mararamdaman na nga lang ang malakas sa datingan ni Magbuo nang siya ay tumalon. Mula naman sa tabi niya ay nakangising tumalon din si Zulueta. Babawian mo ba ako, Brad? Tanong pa nga ni Zulueta at sa pagdaknak ni Magbuo sa bola ay makikita nga rin ang pagharang ng kanyang kanang palad na tinakma ang hawak ng kalaban. Sumigaw nga si Marlon at si Zulueta ay napaseryoso at bigla nga niyang inalis ang kanyang mga kamay sa bola. Doon na nga rin natuloy ang dunk ni Magbuo at bumagsak nga sa ilalim ng basket si Zulueta na agad na napakuyom at bumangon na parang walang nangyari. Sa paglapag nga ni Marlon sa harapan nito ay makikita nga ang angasan ng dalawa at doon na nga agad na napatakbo ang mga kakampi ng dalawang sentro. Nakachamba ka lang, sabi nga ni Jester. Ngumiti naman si Marlon. Dapat ay hindi mo inalis ang kamay mo. Ah, ganoon, sige. Sabi nga ni Jester Zulueta at dito na nga maririnig ang pagsilbato ng referee. Hinawi nga ni Jester ang mga kampi niya na lumapit sa kanya at naglakad na siya nang nakataas ang noo papunta sa side nila. Napangisi naman si Magbuo at hindi niya maiwasang makaramdam ng hype sa ginagawa ng bagong pasok niyang kalaban. Naglakad na nga rin ang mga players sa side ng CDO. Sa pagsambot nga ni Kyle sa bola ay binigla na lang siya ni Mendez ng steal na naging dahilan upang mapaseryoso ang mga players ng Cagayan de Oro. Naiiwas pa rin naman ni Kyle ang bola kaso sa pag-atras niya ay siya naman pagsulpot ni Ibanez. Napagalaw palayo si Kyle at doon na nga rin siya binigyan ng Calapan ng double team defense at si Kyrie nga ay agad na hiningi ang bola sa kakambal niya. Sa pagtalon nga ni Kyle ay agad niyang ibinato ang bola sa kanyang kapatid at pagkatapos noon ay agad na ngang nagtakbuhan ng mga players sa side ng Rangers. Nakahabol nga agad si Carlo kay Kyrie at sa pagtatagpo nga kaagad ng dalawang sentro sa may basket ay agad na ngang hiningi ni Jester ang bola mula sa kanyang kasamahan. Akin na ang bola, bulalas ni Jester. Maghintay ka muna, sabi naman agad ni Kyrie na mabilis na iniwasan si Ibanez. Sa paglayo nga niya ay siya naman pagtakbo ni Perena para sa screen.
Doon na nga na-delay si Carlo at si Marque ay agad na hinabol si Kyrie nang nakataas ang kamay. Kaso, dito na nga ginamit ni Kyrie ang kanyang advantage. Pinatalbog niya ng mabilis ang bola at nang magpalipat-lipat ito sa magkabila niyang kamay ay agad siyang bumigla ng kaliwa ng paa at pagbigla ng kanan. Dito na nga napaatras si Marque sa paglampas ni Lastimosa ay doon na nga ito napaupo sa sahig at doon na rin nagwala ang crowd. Isang ankle breaker crossover ang ginawa niya kay Lee at agad na nga tumalon si Kyrie sa harapan nito. Pinakawalan niya ang bola at doon naman lumitaw si Sanchez na buong lakas na hinampas ito. Nahagip nito iyon at si Kyrie ay marahang napangiti at agad na napatingin kay Jester. Ayan na ang bola, ang rebound. Bulalas nga ni Kyrie at dito naman napaseryoso ang mga players ng Calapan City nang sandalan ni Zulueta si Magbuo. Sumablay nga ang bola sa basket at dito na nga ngumisi si Jester. Tingnan natin ang yabang mo. Sabi nga ni Zulueta na buong lakas sa tinalo ng bola at sa pagdakot ang kanyang kamay rito ay doon na nga rin napakuyom si Marlon dahil tinuunan siya nito ng siko. Nakuha nga ni Zulueta ang bola at pagkatapos noon ay isang putback dunk ang ginawa niya na nagpadagundong na nga sa buong venue. Doon na nga kumawala ang malakas sa chant para sa Rangers. Sa paglapag nga ni Zulueta ay sinanggipan niya si Magbuo sa kanyang paglampas. Kuya Marlon, ang bola! Sigaw naman agad ni Mendez dahil kung iisipin pa raw nila ang ginagawa ng kalaban ay matatalo talaga sila sa labang ito. Isa pa, bawat segundo raw ay mahalaga sa quarter na ito. Medyo natauhan naman si Marlon at agad na lumabas ng baseline. Sa pagkuha niya sa bola ay agad niyang ibinato ito kay Ricky na makikitang hinabol kagad ni Kyle at sa pagdating nga ni Mendez sa 3-point area nila ay doon na nga siya bumigla ng pagkaliwa. Bumangga nga si Kyle kay Markili at wala nang hesitation sa nagpakawala si Mendez ng isang quick 3-point shot na nagpaseryoso sa mga manonood. Hinalit ng bola ang basket at sa pagkuha naman ni Kyrie roon ay bigla na lang niyang ibinato ito sa side nila. Naroon pa nga si Jester nang ngiting-ngiti ng sambutin ng bola sa pagharap nga niya sa basket at pagtalon ay doon na lang siya napangisi dahil may player ng Kalapan ang biglang sumabay sa kanya. Si Dre Sanchez ito. Asa ka pa, sabi nga ni Zulueta at sa pagdunk niya sa bola ay bigla na lang umalingaw-ngaw ang pagpalo ni Sanchez dito. Dito na nga rin dahan-dahang napangisi si Dre. Masyado mo yata akong minamaliit, sagot naman ni Sanchez at sa paglapag nilang dalawa ay tatakbo na sana si Zulueta kaso biglang lumampas si Sanchez na naging dahilan upang matalisod ang sentro ng Cagayan de Oro City. Nadapa si Zulueta na ikinaseryoso ng mga manonood at ni Coach Vlad. Ang bola nga ay nakuha ni Carlo at sa kanyang pagharap ay bigla na lang siyang sinalubong ni Kyrie. Kumawala ang bola at isang steal ang ginawa ni Kyrie. Pagkatapos ay doon na siya biglang huminto. Napatingin nga siya sa oras at itinaas ang kanyang mga kamay. Huwag tayong magmadali. Bulalas niya at dito na nga napakuyom si Coach Isaiah. Si Zulueta naman ay nakatayo na muli at sa paglampas ni Magbuo rito ay makikita nga na sinamaan pa nito ng tingin si Sanchez. Si Carlo naman ay agad na hinarangan si Kyrie at si Ricky naman ay dumikit kay Kyle na bigla na lang tumakbo papunta sa kakambal nito. Hindi ito maganda. Binabagalan na nila ang laro. Sabi na nga lang ni Ricky sa sarili at sa pagharang ni Kyle kay Ibanez ay doon na nga naganap ang isang biglaang switching. Umatras nga si Kyrie sa depensa ni Mendez at dito na nga rin siya bumigla ng talon sa harapan ng kanyang defender. Isang mabilis na pasa ang ginawa ni Kyrie papunta kay Zulueta. Dito na nga napangisi ang manlalarong iyon at si Marlon ay agad na napahanda dahil sigurado siyang gugulangan na naman daw siya nito. Hindi nga pinapatalbog ni Zulueta ang bola at bumigla na lang siya ng talon paharap sa basket. Isang turnaround jump shot ang kanyang ginawa na ikinasigaw na lang ni Coach Vlad dahil sumablay iyon. Walang hiya ka, huwag kang mag-practice, idakdak mo ang bola. Inis na wika nga ni Coach Vlad sa anak niya na parang walang narinig. Sa paglapag nga nito ay makikita nga kaagad ang pagkuha ni Markili ng rebound. Sayang ang possession, walang hiya talaga itong si Jester. Nasabi na nga lang ni Kyrie na agad na hinabol si Mendez. Si Kyle naman ay dinikitan si Ibanez at si Dre nga ang pinasahan ni Lee na bigla na lang nilampasan ni Zulueta. May utang ka pa sa akin. Sabi nga ni Jester na makikita ang biglang pagdikit kay Sanchez. Bumigla naman ang hinto si Dre at napangisi ng humarang sa kanya sa Zulueta at sa paglampas nga ni Magbuo ay binatuhan niya ito ng bola. Bakit may pinasa? Bulalas nga ni Jester at napasigaw naman ang ama niya upang pumunta siya sa may basket. Napailing naman ang dalawang Lastimosa dahil nakapuntos tuloy si Magbuo. Pero ayos lang daw iyon dahil 2 puntos lang. Sa pagbalik nga ng bola sa Cagayan de Oro City
ay heto na naman nga si Kyrie na binabagalan ng pagbaba sa side nila. Humarang na nga sa kanya si Carlo Ibanez at dito naman nga makikita ang paglapit ni Kyle at isa na naman ngang switching ang naganap sa kambal. Lumayo agad si Kyrie at sa paglapit ni Mendez ay bigla niyang hinawakan ng bola at itinaas. Kamunti ka na siyang maagawan ni Mendez pero nagawa niya itong maunahan at makikita na nga lang si Kyrie na ibinato ang bola sa kabilang dulo ng kanilang side. Napaseryoso nga si Coach Isaiah dahil sinalo ito ni Quirino at doon na nga napatakbo pabalik si Sanchez. Kaso huli na ito dahil kumawala na ang isang tres na humalit agad sa basket. Nagwala ang crowd pero kasabay noon ay ang pagrereklamo ni Jester dahil dapat daw ay ipinasa sa kanyang bola. Si Kyrie naman ay pinalampas na lang sa kabilang tainga niya ang boses ng kanyang kasamahan. Depensa na, mahaba pa ang oras. Huwag kayong maging kampante, sabi nga ni Kyrie. Kailangan kong maging matalino sa mga gagawin ko, sabi pa nga niya sa sarili at sa pagdating ni Mendez ay siya na nga ang dumepensa rito. Ibinato nga kaagad ni Ricky ang bola kay Carlo at dito na nga bumigla siya ng takbo. Sa paghabol nga sa kanya ni Kyrie ay siya namang pagbigay niya ng screen kay Ibanez. Dito na nga napaseryoso ang kamban na Lastimosa dahil biglang lumayo si Mendez at ibinalik dito ni Carlo ang bola. Pagkahawak nga ni Mendez sa bola ay agad na siyang tumalon. Wala na siyang iba pang iniisip na kahit ano. Kung magmimintis daw siya ay bahala na raw ang kanyang kuya Marlon. Kumawala nga ang bola at makikita rin ang mabilis sa pagsabay sa kanya ni Kyle na napakuyom pa sa paglapag nilang dalawa. Talagang hindi pa rin daw sumusuko si Mendez at ito raw ang delikado. Umarko nga ang bola at dito na nga napakuyom si Coach Isaiah dahil nagmintis ang bitaw ni Mendez. Ang rebound naman ay hinaklit ni Zulueta at sa paglapag nito ay agad itong niyakap ang bola at napakuyom na lang si Magbuo na hinarangan ito. Ang bola! Sigaw nga agad ni Kyrie kaso hindi nakinig si Zulueta at mula sa harapan niya ay lumitaw si Sanchez na agad na hinila iyon mula sa kanyang mga kamay. Sabing ang bola, naibulalas na nga lang ni Kyrie na napatakbo na lang. Si Kyle nga ay napakuyom na lang dahil parang ipapatalo pa raw sila ng anak ni Coach Blood. Sa paglayo nga ni Sanchez ay bigla niyang nilabasan ng dila si Zulueta para asarin ito at doon na nga napaseryoso si Marlon. Biglang ibinato ni Sanchez ang bola at si Kyrie nga na pumunta kay Lee ay napaseryoso na lang dahil si Magbuo lang pala ang papasahan nito. Ngayon mo ako sabayan, yabang. Sabi pa nga ni Marlon kay Zulueta na biglang humarap sa kanya at agad itong napatalon. Napangiti si Marlon at si Coach Blood naman ay napatakip na lang ng palad sa kanyang mata habang napapailing. Napakagat nga si Jester sa fake ni Magbuo at doon na nga rin tumalon ang sentro ng kalapan. Bumangga siya kay Zulueta at sa pagsilbato ng referee ay siya rin pagkawala ng bola papunta sa basket. Inaasahan nga ni Ricky na isang 3-point play ang magaganap kaso talagang hindi ito pinagbigyan ni Kyle Lastimosa at hinampas niya ang bola na umangat sa ere. Sa paglapag nga nito ay napakuyom na lang siya at napatingin ng masama sa anak ni Coach Blood. After ng game na ito, gusto ko mag one-on-one tayo, Jester. Puro kayabang. Papatalo mo ba ang team natin? Malakas na wika nga ni Kyle na makikita sa mukha ang hindi pagkatuwa sa sentro nila ngayon. Huminga nga rin ito ng malalim at napakuyom na naglakad palayo. Nagkaroon nga ng 2 free throw si Marlon kaso nagmintis ang una niyang bitaw. Relax lang kuya Marlon. Nasabi na nga lang ni Ricky na humanda na kaagad sa mangyayari. May 4 na minuto pa raw. Sa pagbitaw nga ni Magbuo sa huling free throw ay napakuyom na lang si Coach Isaiah dahil sumablay rin iyon. Ang rebound nga ay agad na din ako ni Zulueta sa ere at sa paglapag nito ay bigla nitong ibinato ang bola sa side nila. Tingnan nga natin ang yabang ninyong magkapatid. Bulalas nga niya at sa pagbato niya sa bola ng malakas ay umalingaw-ngaw na nga lang ang pagsambot dito ni Kyrie Lastimosa. Nice pass. Wika pa ni Kyrie at sa pagtayo niya sa 3-point area ay doon na nga siya tumalon. Nagpakawala nga siya ng tres at dito naman napaseryoso ang mga manonood dahil lumampas pa sa kanya si Mendez at buong lakas at tumalon para siya ay sabayan. Pinakawalan ni Kyrie ang bola at si Ricky ay nagdilim na lang ang paningin. Sa kanilang paglapag nga ay makikita na nga lang ang bola sa ere na dahan-dahang bumababa sa basket. Paatras ang lumayo si Kyrie na napangiti kay Ricky. Pumasok ang bola sa basket at dito na nga napakuyom ang mga players ng Calapan City. Si Coach Isaiah nga ay napahinga na lang ng malalim at napatingin kay Coach Jason para patawagin ito ng timeout. 107-87 nga ang naging score at bumalik na naman sa 20 ang lamang ng kalaban. Kumawala nga rin ang MVP chance para kay Kyrie at dito na nga rin makikita ang paghinga ng malalim ni Mendez. Napakuyom siya at napatapik sa kanyang noo.
Kaya pa ba namin? Tanong niya sa isip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon nga siya ng kaunting alinlangan sa kakayahan nilang i-comeback pa ang labang ito.